also have. Okay, so magandang araw sa inyong lahat 'no, at salamat sa pagdalo sa magiging discussion natin ngayong araw. Pero bago tayo mag-umpisa sa magiging discussion natin, tatanungin ko muna kayo, para sa inyo, mahalaga ba ang press freedom at bakit? Oo naman, mahalaga 'yan. Pero paano natin malalaman ang nangyayari sa paligid kung wala malayang media, 'di ba? Tama ka. Pero sa tingin mo ba, paano nakakatulong ang press freedom sa araw-araw nating buhay? Parang watchdog, di ba? Nababantayan nila ang mga nasa gobyerno at mga korupsyon kaya kung may mali, agad na lumalabas. Tsaka hindi lang yan, nagbibigay din sila ng platform para marinig ang boses ng mga ordinaryong tao, lalo na yung mga nasa laylayan. Oo nga, sang-ayon ako sa inyo. Ang press freedom kasi hindi lang siya tungkol sa balita kundi sa karapatan natin na malaman ng katotohanan. Sa tingin nyo ba, paano natin masisiguradong mananatiling malaya ang press? Siguro, dapat suportahan natin yung mga credible na media organizations at maging mapanurit tayo bilang audience. Oo, tsaka dapat hindi tayo matakot magsalita laban sa censorship o harassment ng mga journalist. Alam niyo, tama kayong lahat 'no, ang press freedom ay tungkulin nating lahat, hindi lang ng mga nasa media mismo. Dahil ito ang pundasyon ng isang malaya at demokratikong lipunan. Nagbibigay ito ng pagkakataon para malantad ang katotohanan, mabantayan ang mga nasa kapangyarihan, at maipahayag ang iba't ibang pananaw ng mga Pilipino. Sa pamamagitan nito, napapanatili natin ang transparency at accountability na mahalaga para sa karapatan ng bawat mamamayang Pilipino. So, tama ka nga, Rafael. Tama kayong lahat. Wala namang maling sagot. So, magandang araw sa inyong lahat. Ang tanong na iyon ay may kinalaman sa isyong pag-uusapan natin ngayon. Ito ay tungkol sa isa sa pinakamahalagang haligi ng ating demokrasya, kundi ang media o pamamahayag. Ayan, so napaka-relevant ng issue na pag-uusapan nga natin ngayon 'no, dahil malaking bahagi ang ginagampanan ng media o ang pamamahayag sa pagpapanatili ng kalayaan o ang ating karapatan bilang mamamayan. Lalo na sa mga nagdaang administrasyong Duterte at ngayong administrasyong Marcos Jr. na kilala naman natin na anak ng dating diktador na si Marcos Sr. na kilala sa panggigipit sa media noong panahon ng martial law noong dekada 70. So, bago tayo mag-umpisa, syempre magpapakilala muna tayo. Sino bang maniniwala kung hindi tayo kilala, 'di ba? So, ako muna. Ako nga pala si Fiona Jimenez, isang second year internal audit student mula sa IABF. At naniniwala ako na ang pagpapahayag ng katotohanan ay hindi dapat maging krimen. At kasama din pala natin ang ilang mga kapwa nating estudyante sa Far Eastern University. Magpakilala na kayo? So, hello, ako po si Jay Samiropa. Isa po akong student mula sa Institute of Arts and Sciences or in short IAS program. At naniniwalang ang malayang media ay nagbibigay ng impormasyon at kaalaman na tumutulong sa mga mamamayan upang makapagpasya ng tama. Magandang araw, ako si Hana, isang second year nursing student mula sa IHSN at naniniwalang ang disinformation at fake news ay banta sa tunay na kalayaan sa pagpapahayag ng responsableng impormasyon. Magandang araw, ako naman si Erich, isang second year internal audit student mula sa IABF. At ako ay naniniwala na ang mga namamahayag ay nararapat protektahan laban sa red tagging, pananakot at karahasan.
Magandang araw, ako si Shandri Fernandez, isang second-year internal auditing student mula sa IABF at naniniwalang ang kalayaan sa pamamahayag ay mahalagang haligi ng demokrasya at nagsisiguro ng pananagutan sa pamahalaan. Magandang araw, ako naman si Kana Iwamoto, isang second-year nursing student mula sa IHSN at naniniwalang ang pamamahayag ay dapat maging malaya mula sa panggigipit, censorship, at political na impluensya. At ako naman si Rafael Enfutas, isang second-year medical biology student mula sa Institute of Arts and Sciences. At naniniwalang ang pagsupil sa kalayaan ng pamamahayag ay nagdudulot ng takot at kawalan ng boses ng mga ordinaryong mamamayang Pilipino. At ngayon, welcome sa Presidente, Estado ng Pamamahayag sa ilalim ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pag-uusapan natin, kumusta na ba ang estado ng pamamahayag ngayong administrasyon? Nagiging malaya na ba ang pamamahayag o patuloy pa rin bang nahaharap sa mga hamon at banta? So, eto na nga. Naging usap-usapan sa industriya ng pamamahayag ang pakikitungo ng kasalukuyang Pangulo ng Pilipinas na si Bongbong Marcos sa media. Dahil nga kilala ang pamilya niya sa kasaysayan ng panggigipit sa hanay ng mga media noong panahon ng martial law. Sabi nila, malaya na raw ang media ngayong administrasyong Marcos Jr. kung ikukumpara mo ito sa dating administrasyong Duterte. Sabi nga nila, amiable towards the press o mas cooperative kung paano nila inilarawan ang pakikitungo ng administrasyon tungo sa media ngayon. Ayon din sa World Press Freedom Index, nag-improve ang ranking natin from 147 spot na naging 132nd noong 2022. Mas naging vocal na rin daw umano ang kanyang suporta sa mga mamamahayag na kanyang binitawan sa kanyang mga talumpati. Pero sa tingin nyo, mas malaya na ba ang media ngayon kung ikukumpara dati? I mean, kahit sabihin naman natin na nabawasan o hindi naman, di ba? Na may ganun pa rin karahas ang pag-aatake sa pamamahayag ngayon sa may administrasyon. Sa tingin ko kasi, malaki pa rin ang banta, di ba, na kinakaharap ng media ngayon. Dahil patuloy pa rin ang mga pag-atake. Parang hindi siya humihinto. Kasi sa tingin ko, ay mas lumalawak pa ito dahil nga dun sa may social media, di ba? Gaya ng pagkalat ng fake news at disinformation na in favor sa kasalukuyang administrasyon, kabilang na kasi rin dito ang pag-atake na rin sa mga news media outlets. Nakadagdag ko lang din, kahit na mas naging vocal siya sa pagsuporta sa mga mamamahayag, hindi ito nangyayari. Kulang pa rin ang proteksyon ng mga mamamahayag laban sa mga pag-atake gaya ng red tagging, disinformation at mas malala, ang mga pagpatay na nangyayari pa rin hanggang sa kasalukuyan. Oo nga, speaking of disinformation, ngayon tumungo naman tayo dito. Ngayong administrasyon, tila lumalawak din ang paggamit ng social media upang impluwensyahan ng opinyon ng publiko gamit ang fake news or disinformation. Kung maaalala nyo nga nung panahon ng kanyang kampanya noong 2022, di ba? Ginamit niya ang social media platforms tulad ng Facebook, Twitter at TikTok upang baguhin at burahin ang maling ginawa ng kanyang pamilya nung panahon ng martial law. Anong sa tingin niyo yung ginawa niya? Okay lang ba sa inyo yun? Well, kung akong tatanungin, sang-ayon ako sa'yo. Sa katunayan, ang Pangulo pa nga ang nagbe-benefit sa mga disinformation na kumakalat sa social media. Ngayon ay kanyang pilit na nilalabanan. Ayon sa kanyang talumpati sa International Conference of Information Commissioners noong June 2023, na lalabanan niya ang fake news sa pamamagitan ng Media and Information Literacy Campaign. Sinasabing wala raw umanong lugar ang fake news sa lipunan natin. Alam mo nga, napaka-ironic kung iisipin dahil hanggang ngayon, laganap pa rin ang disinformation na pabor mismo sa kanya at sa kanyang pamilya. Parang hinahayaan niya pa nga ang mga ito dahil makikita pa rin sa administrasyon ang mga pro-Marcos vloggers na mag-cover ng ilang mga
presidential events. Ito ay hindi patas para sa ibang media outlet dahil ang iba ay pinagbabawalan na dumalo dahil lang sa pagiging critical nila laban sa gobyerno. Ayan, tama kayo 'no. Pero ngayon, tumungo naman tayo sa ilang hamon na hinaharap ng mga mamahayag ngayon 'no. So, ayon sa Center for Media Freedom and Responsibility at National Union of Journalists of the Philippines, nakapagtala sila ng maraming kaso ng karahasan laban sa mga hanay ng media ngayong 2024 'no. Mula July 1, 2022 hanggang April 30, 2024, nakapagtala sila ng humigit-kumulang 135 insidente ng pag-atake at pagbabanta laban sa mga mamamahayag. Gano'n kalala, 'no? Kabilang na rito ang red tagging, mga pagkulong, at ilang mga pagpatay, 'no? Pero sa tingin niyo, ano ang epekto nito sa industriya ng pamamahayag? Sa sobrang laking hamon nito sa media, bukod sa mawawalan ng boses ang mamamayang Pilipino, magkakaroon din ng imbalance dahil binabalak ng gobyerno na patahimikin ang mga mamamahayag na kritikal laban sa administrasyon. Isa pa, magkakaroon din ng tinatawag nating chilling effect kung saan napipilitan ng ilang journalist na maging maingat sa kanilang pagbabalita laban sa gobyerno. Sa madaling salita, nililimitahan nito ang pagiging kritikal ng mga mamamahayag. Kapag nangyari ito ng tuluyan, mas magiging laganap palalo ang disinformasyon at mas mahihirapan ang mga mamamahayag na gampanan ang kanilang tungkulin na mag-ulat ng katotohanan at magpanagot ng mga nasa kapangyarihan. Ngayong napag-usapan na natin ang mga kasalukuyang hamon at issue na kinakaharap ng media sa ilalim ng Administrasyong Marcos Jr. Pero gaya ng anumang usapin, hindi ito itim o puti. May mga positibo at negatibong aspeto na dapat pagbigyang pansin. Kaya pag-usapan naman natin ngayon ang mga kalakasan at kahinaan ng mga argumentong ito sa artikulong Marcos and the Media. Latitudes, but what else again? Ng Rappler na tungkol sa estado ng pamamahayag sa Pilipinas. Umpisahan natin sa kalakasan. Napakatapang at informative lalo na sa panahon ngayon na mainit ang mata ng gobyerno sa mga kritiko. Kumbaga, yung kailangan malaman ng publiko tungkol sa hamon ng media nasa mga argumento na mismo ng article. Isa rin itong eye-opener sa kung ano ba ang katotohanan sa likod ng hindi matapos-tapos na issue ng fake news at disinformation. Kung paano ba ito hinaharap ng media. Binibigay din ng article na ito ang problema sa pamamagitan ng malinaw at detalyadong datos tulad ng 135 na kaso ng pag-atake at pagbabanta laban sa mga mamamahayag. Mahalaga rin na ipinakita nito ang papel ng disinformasyon at social media sa pagpapalaganap ng maling impormasyon, pati na rin kung paano ito nakakapekto sa tiwala ng publiko sa media. So idadagdag ko pa dito ang pagbibigay mga argumento ng makasaysayang konteksto dahil ito ay nagbibigay ng linaw sa kasulukuyang estado ng pamamahayag sa pamamagitan ng pagko-compare sa Administrasyong Marcos Jr. at mga nakaraang leader. Tulad ni na Marcos Sr. at Duterte, ito ay hindi na lamang nagbibigay kaalaman kundi nagtutulak din sa mga mambabasa na suriin ang mas malalim na aspeto ng media at demokrasya. So, ngayon napag-usapan na natin ang mga kalakasan nito. Ano naman sa tingin niyo ang mga kahinaan ng mga argumento sa artikulo? Siguro, ang limitado nitong pagtalakay sa mga solusyon. Kahit kasi malaki yung focus nito sa pagtukoy ng mga problema tulad ng mapag-atake sa mga mamamahayag at ang pagkalat ng disinformasyon, kulang pa rin ito sa mga konkretong hakbang o mga solusyon na maaaring gawin para malutas yung issue na ito. Kung mas maraming inilalahad ng mga konkretong aksyon and estratehiya, mas magiging kapaki-pakinabang ang article na ito, hindi lang sa pagpapakita ng problema, kundi pati na rin sa pagpapakita ng mga paraan para matugunan ang mga issue na ito.
Talaga nga namang mahalaga na hindi lang natin tinutukoy ang mga problema, kundi naghahanap din tayo ng mga solusyon para malutas ang mga ito. Tama naman, di ba? Pero sa tingin nyo, paano ba natin matutulungan ang mamamahayag sa mga hamong ito? Ano ang mga hakbang na dapat natin or dapat nilang gawin para mas maprotektahan ng press freedom at mapigilan ang pagkalat ng disinformation? Okay, para sa media, siguro innovation. Ang pag innovate naman ay hindi lang tungkol sa teknolohiya, kundi pati na rin sa paano natin inihahatid ang balita. Ngayong tayo ay nasa digital age na at mabilis na ang pagbabago ng social media, kailangang manatiling updated ang mga pamamaraan ng paghatid ng balita sa publiko. Ngunit habang tayo ay nag-innovate, hindi natin dapat talikuran ng etika sa journalism. Ang pagbibigay ng balita ng walang kinikiling ang iba, kundi ang pagkiling sa katotohanan lamang. Para naman sa publiko, ay ang pagiging mausisa sa mga impormasyong nakukuha natin. Di na sapat na basta nakukuha na lang tayo at maniniwala sa nababasa natin online. Kailangan magtanong din tayo, saan nanggaling ang impormasyon? Sino ang nagsabi nito? Ano ang layunin sa pagpapalaganap nito? Sa ganitong paraan, maiwasan natin ang pagpapalaganap ng disinformasyon o fake news. Ang pagiging aktibong bahagi ng talakayan tulad ng pagboto ng may tamang impormasyon at paglahok sa mga usaping panlipunan ay susi upang mapanatiling malusog ang demokrasya. Kapag mulat at mapanuri ang bawat mamamayan, mas magiging matatag ang pundasyon ng demokrasya laban sa mapaniil na estado. So, napakaganda ng inyong mensahe, no? As someone na naging part ng industry na ito, for context kasi, I became a student journalist when I was in high school. Kaya relatable lahat ng mga pinag-usapan natin sa talakayan na ito. Hindi lang ito usapin tungkol sa professional na trabaho ng media. Kabilang din dito ang mga campus journalists kagaya ko na nakakaranas din ng mga pagbabanta para lang makapaghatid ng balita at makapagsilbi sa bayan. Ang pagiging mamamahayag ay hindi lamang larangan, isa ring tungkulin na may kasamang responsibilidad at siyempre sakripisyo, no? Kaya't higit pa sa lahat, ang mga hakbang na ito ay hindi lang para sa ating mga mamamahayag. Ito ay para sa ating lahat. Ang press freedom ay isang mahalagang bahagi ng demokrasya at ang laban para dito ay laban ng bawat isa sa atin. Tama ka dyan. Kaya't bilang mga mamamayan, responsibilidad din natin ang suportahan at protektahan ang kalayaan ng pamamahayag. Dahil ang bawat boses at impormasyon ay may mahalagang papel sa pagtataguyod ng isang malaya at makatarungang lipunan. At diyan na nagtatapos ang podcast na Presidente, Estado ng Pamamahayag sa ilalim ng Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Maraming salamat sa ating mga guest at maraming salamat sa inyong pakikinig. Lagi niyong tatandaan na ang kalayaan sa pamamahayag ay kalayaan ng bawat isa sa atin. Magsalita, magtanong at magbantay. #DefendPressFreedom. Hanggang sa muli. Paalam!